Sa tingin niyo po ba, Attorney Michael, naging epektibo yung pag-question ni Defense Attorney Carlo Narvasa dun sa background or yung expertise nitong si NBI Agent Calilong? Sa tingin ko, they tried but hindi ko nakita na naging effective yung pag-question ng competence, no? Kasi yung ginugol nila na panahon dyan ay yung training na binanggit ni Agent Calilong at nasabi naman niya na meron nga siyang training sa pangkalahatan, in particular yung 2-week training nga na na-explain niya at first. Medyo tumagal doon sa competence din ng trainer niya, no? But in the end, nabawi niya yung explanation at sabi niya na ang kumpanya na nabanggit niya ay nag-provide mismo ng expert trainer who in the end trained them at hindi mismo yung kumpanya na pinakitaan sila ng Articles of Partnership. Oo. Kasi ang mahalaga din dito, Attorney Michael, no, hindi lang para sa siguro appreciation ng mga senator judges dahil alam naman natin na ito ay sinusubaybayan din ng ating mga kababayan na kung maaring ang pinapalabas po ng Defense Attorney Narvasa na walang sapat na kakayahan si Agent Calilong na makapag-authenticate ng video dahil ang ika nga ni Attorney Narvasa, his whopping 2 weeks training. Meron pang ganong adjective eh. Parang medyo merong pagmamaliit dun sa 2 weeks na iginugol niya sa training. Sa tingin niyo ba, maiisip ng mga kababayan natin, oo nga, 2 weeks lang yun, paano ka naging competent resource person? Dahil sinasabi ni Senator Cayetano, dapat hindi siya tawaging expert, dapat competent lang. Yes, Tony, pero I think isa sa mga tanong ng taong bayan natin, tanong ko din kanina is, ano ba ang punto ng pag-question ng kanyang competence? Kina-question ba ang kanyang competence or expertise in some language because of yung kanyang pag-transcribe o pag-appreciate ng video or nung investigasyon mismo, no? Kasi kung hindi naman nakaka-apekto doon sa video, parang hindi ko nakikita yung punto kasi yung video naman na nakita ng taong bayan, yung pinalabas din kahapon, wala namang question na same ang video doon, no? So I think nahirapan tayong hanapin kung saan papunta yung mga tanong on competence in particular at saka hindi din na busisi na o hindi din na mention na at least 30 cases na na naging witness si Agent Calilong sa court, and that's a court of law with a very strict procedure for establishing the qualifications of the expert witness. So ang implikasyon ba nitong mga tanong na ito ay doon din sa parts na iyon, sa trials na iyon ay hindi din siya qualified, and bakit siya hindi qualified dito and doon sa iba qualified by a judge? So yun parang malabo. Oo. So, siyempre, yun naman ay isang bagay na sinubukang gawin, no, ng depensa na maglagay ng duda, no, sa isip ng taong bayan kahit sa mga senator judges kung talagang kwalipikado ba na mag-authenticate ng isang supposed video of a threat itong si Agent Calilong. Pero doon po muna tayo doon sa binabanggit lagi na kung ano daw ang pinag-ugatan nung binitawang banta umano ni Vice Presidente Duterte. Laging nababanggit po yung Operation Romanov na umano ay plano para iligpit, no? Ipapatay yung buong pamilya ni VP Sara Duterte. Sa paglabas po nitong terminong ito, yung Operation Romanov, maaari ho bang ang binibigay ng diin dito ay justified yung pagpapalabas ng banta ni Vice Presidente as if ito ay parang in self-defense? Naiintindihan natin na importanteng konteksto yung Project Romanov, although that in itself hindi naman verified or was not the one in question, no? So that might mean na ang characterization nga ng depensa ay unconventional ang kanyang reaction. Pero that aside, ang question pa rin dito sa article of impeachment na ito ay yung reaction ba na yun is not
impeachable because of that context. Ibig sabihin sa pagbanggit mismo ng words na yun, yun ba ay that rises not to the level of an impeachable offense? Kasi meron kasing options ang Vice President noong na-receive niya yung tanong na yan or information na yan about Project Romanov. Meron siyang option na ipa-imbestiga, meron siyang option na mag-file ng criminal cases against those who are involved in that Project Romanov. No? So marami siyang pwedeng gawin, but this is what she chose to do. Yung sinasabi ng prosecution. She chose to react in a way by making threats against those three personalities and saying that it was not a joke. So I think ang punto ng prosecution ay yang mismong pagsabi na yan, and not even about the contracting of an assassin itself, no? Yang mismong pagsabi na yan, the way she behaved was already a betrayal of public trust. Dahil po yun po yung parang ginawang puntos, no, nung nagsalita pa para sa defense panel si Attorney Mark Binluan, na ang sinasabi niya yun daw pinresenta ngayon ng prosekusyon sa unang 3 araw nitong impeachment trial, a stretched narrative of hodgepodge materials, at ito daw ay anong tawag dito, no proof of contracting of an assassin, ang sabi po ni Attorney Binluan. Pag sinabi pong stretched narrative of hodgepodge materials, nakikita niyo ho ba na medyo dun nga ba yung naging direksyon ng prosecution? Nakikita ko kung bakit sinabi yan ng depensa, no? Kasi bukod dito sa statement na yun, nag-recall sila ng ilang interviews ni Vice President Duterte na nagbabanggit siya ng terms like pupugutan ng ulo, anong mga iniisip niya habang iniisip niya yung presidente, so may violence involved. And to that extent, makikita mo nga na meron ba talagang pagtatahi na magagawa dito, or iba-ibang insidente ba ito na wala namang kinalaman sa isa't isa. So you can certainly see, pero at the end of the day, Tony, kaya nga relevant din yung tanong ni Senator Ontiveros na nasa apresyasyon kasi yan ng huwes, ng Senator Judge, kung sa kanila ang nangyari na to, whether napatunayan or hindi, ay mag-rise to the level of an impeachable offense. For some Senator Judges, hindi sapat, no? Parang hindi ganun kabigat siguro ang naipresenta. Parang dun sa panghuling pananalita, no, na binigay ni Attorney Binluan ng defense panel ng Vice Presidente, binalikan niya na meron umanong pagmamatsyag o surveillance na ginawa umano sa pamilya ni Vice Presidente Duterte, at ito daw ay nakapagdulot sa kanila ng intense trauma and fear. Parang nilalatag ba niya yung basis to say na kahit sinong tao na ganun ang naging sitwasyon ay makakapagbitiw ng mga masasabi nating pagbabanta sa buhay ng iba? That is correct, Tony. So parang na-humanize ang Vice President, no? Kasi tao din naman siya na faced with a threat from a potentially powerful source. Ganun talaga yung magiging reaction mo out of frustration or maybe out of fear. So ang tanong dito ay hindi ordinaryong tao kasi si Vice President. So whether you grant na ordinary citizen siya, but also as Vice President, ganun ba dapat ang reaksyon na isinasa publiko ng isang Vice Presidente sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa ehekutibo? At kapag ganun ang inasal mo sa isang public conference tulad noong nangyari, ay yun ba ay betray ng tiwala na ibinigay sa iyo bilang modelo? Oo. So siguro dito sa Article 4, no, ng impeachment na tinalakay po nitong mga nakalipas na 3 araw, ang siyempre sumesentro po dito ay yung mismong statement, no, o yung online press conference noong 2024 ni Vice Presidente Duterte, kung saan nga niya sinabing may kinontrata siya o manong hitman para patayin ang First Family at saka si Speaker Romualdez kung siya mismo ang papatayin, no, because of this so-called Operation Romanov. Meron pong sinabi sino nga ba nagsabi? Si Senator medyo nawala lang sa aking pag-recall. I think si Senator Raffy Tulfo ba, na kung meron ba talagang batas na nagpipinalize dito sa ating bansa ng sino mang magbabanta sa buhay ng presidente. Dahil ang sinasabi niya, meron sa Amerika.
dito sa Pilipinas. Hindi pala, si Senator Miggs Si pala Senator yun. Zubiri. Senator Miggs. Na sinasabi niya merong US Code 18 na dapat federal offense yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Dito sa Pilipinas, wala. Wala nga ho ba, Attorney? Yes, wala na spesipiko sa presidente ng bansa, no, kasi yung sa America specific doon sa president of the country, no. Yeah. Pero ang sagot naman ng NBI diyan kanina ay meron sa revised penal code na hindi lang tinutukoy kung sino yung pinagbabantaan, pero To kahit anybody. sino pwedeng pabantaan, kahit sino pwedeng patukulan ng grave threats, at that in itself is a crime. Ayun. Pero siguro maganda ring mapag-aralan kung sila po ay uupo as legislators, hindi po as senator judges, no? Kung nararapat ho ba na sa ating sariling criminal justice system ay may spesipikong batas nga po patungkol po sa threats made against the president or members of his family. Sa tingin niyo ho ba napapanahon na ho para din tingnan kung kailangan nating magpasa ng batas na ganon? I think it is worth looking into, pero nabanggit din ni Senator Miggs kanina na part ng elemento niyan ay kung ano ba yung kredibilidad ng threat, no, kasi makikita natin babangga kasi ito sa depensa ng Vice President, which I think is a defense based on principle, which is freedom of speech. Meron talagang mga pagkakataon na meron kang sa frustration mo maybe sa politika, frustration mo sa governance ng bansa, na meron kang masasabi against the President and some of the leaders of the country na hindi ka nais-nais out of your anger, no. So babangga ang batas na iyan sa karapatan mo na mag-express, no, na mag whatever it is, whether it's anger in that extreme language. Ang titingnan talaga ay kredibilidad. May credibility ba yung threat? May kakayahan ka bang i-carry out yung threat na yan? So kung titingin sila ng kanyang klaseng batas, dapat malinaw na malinaw kung ano yung elemento na magiging credible yung threat. Otherwise, babangga siya doon sa tulad ng mga batas na may mabanggit ka lang na konti, pwede nang i-consider as a threat, no, kung konserbatibo ang bumabasa ng statement mo. So may malaki siyang issue about rights. Meron ding ipinupuntos kanina si Attorney Narbasa ng defense panel, no, na wala naman daw affidavit, no, o hindi naman complainant mismo yung mismong nakatanggap umano or naging target umano ng banta, no, si Pangulo Marcos, First Lady at saka si Speaker, na wala man lang daw silang in-execute na affidavit na sila ay complainant. Yun po ba ay relevant pa rin dun sa defense kung may bantaman o wala na ginawa ang Vice Presidente? Yes, relevant iyon in the sense na ang dalawa kasi yung pinupunto nila doon. Unang-una, umakbo sila on their own. So baka parang may hindi pulido sa investigasyon kasi hindi man lang nila kinausap, kinapanayam ang mga private complainants sana. Pero yung pangalawa na mas relevant sa defense ay kung yung mga subject mismo ng threat ay hindi na push na mag-file ng complaint. Ibig sabihin sa utak ng mga pinagbantaan ay hindi mabigat. Hindi seryoso. No, so hindi nila binigyan ng pansin na seryoso enough para mag-file ng complaint kasi hindi naman talaga sila na-threaten. So in that case, meron siyang epekto doon sa kung paano mo babasahin yung Article 4. Pero balikan lang ho natin, I think nung unang araw pa rin ng pagdinig nito, meron ho atang ipinresenta naman na video ni Pangulo Marcos Jr. kung saan nag-react siya dun sa banta na ginawa umano ng Vice Presidente, na sinasabi nga niya na ito ay lalabanan niya at hindi nga dapat ganoon ang siguro, no, ang ginagawang aksyon para magkaroon ng gulo sa ating bansa. Meron ho kasi atang pinresenta yung prosecution na ganong video, Attorney. That's correct, no? And I think yun din yung kalakip ng response ng prosecution, which is na ang sinasabi nila wala naman requirement na kailangan may private complainant. In fact, yung binabanggit nila na motu proprio, di ba? So hindi siya kailangan na may private complainant. So pwede silang mag-investigate on their own at yun ay makakapag-prompt sa kanila. Kung nakita nila na meron talagang crime na na-commit, hindi nila kailangan maghintay ng private complainant for that.
And makikita natin na posible kasing hindi nag-file yung mga pinagbantaan ng complaint because of course there's politics here. Politics, No? oo. Ma-appreciate na magiging father siya for hidwaan na naman sa politika kung nag-react sila this way. But they could rely on the NBI to do that on their own. Opo.